project which you think you'd like to work on? Well, it wasn't really hard because this was the only project that I got since acting in bit parts sa other movies in the past. But then also the story talaga parang got me. They gave me a pitch deck and I read through it, all of it. Parang thesis nga eh. Pero I really got to know the director agad through the pitch deck and her objectives and her passions, which I shared. So doon pa lang parang meron na agad kami community, and syempre, obviously it's a Bicolano project, so I just had to do it. Sir, this is, correct me if I'm wrong, ito yung first mong Cinemalaya. Yeah. Yes. How does it feel? I'm very excited, especially sa ngayon I saw that ang gagaling ng mga movies na kasama dito, and yeah, I'm just really proud to be in the company of these filmmakers and the other filmmakers. Si Su kasi parang pang-ilan mo na itong Cinemalaya. parang suki ka sa, you're one of the suki of the Cinemalaya. Pero do you think the audience of Cinemalaya has somehow evolved throughout the years? Oh yeah, for sure. Pero I have to say na thank you kasi nga nabibigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng mga pelikula na, you know, with different filmmakers over the years, yung sa buong span ng Cinemalaya. Kasi we have to be realistic, no? A lot of the films in a lot of the Cinemalaya films, hindi mo siya karaniwang talagang makikita sa regular runs ng mga sinehan. Because, you know, ang daming usapin dyan eh. Yung komersyo, you know, pag ano bang tatanggapin ng mga may-ari ng mga sinehan na ipalabas sa kanila, eh kasi hindi makikita yan. So, ang dami, may mga ganyan, diba? Political, socio-economic, no? But yung pag-evolve ng audience din, mabuti na banggit na kasi mahalagang pag-usapan yan. Kasi ang laki na ng pinagbago ng behavior ng panonood ng audience natin. I think one significant factor is the change in technology. Diba? Yung landscape talaga ng panonood, nagbago. Why? Na-confine na sa kanya-kanyang mga bahay. Ang hirap na hugutin yung mga tao. That's true. Yun talaga, sabay-sabay nangyari. So may pandemya ka, kaya nag-shift, di ba, yung pamamaraan ng panonood. Ngayon yung mga tao, para mapalabas mo na manood ng sine, di ba, ang hirap na baklasin sa kanya-kanya mga bahay. Mas mura kasi sa streaming din. Ang natural na at naririnig mo na tuloy, hintayin ko na lang sa Netflix. Sadly, no? Ang laki nung na-hurt niyan doon sa buong landscape ng paggawa ng pelikula. Also, economics. Hindi mura manood ng sine na ngayon eh, di ba? Pag nanood ka ng sine, hindi lang naman sine babayaran mo. Mag-grab ko or yung transportation mo, kakain ka. Di ba? Eh kung may kasama ka pang iba, di ba kaya na ginastos mo, di ba? So, ganyan. But, on a positive side, no, nakakatuwa kasi ang napansin ko over the years, mas lumalaki yung porsyento ng batang audience. So nakaka-hopeful siya. 'Di ba? Kasi merong ito yung susunod na henerasyon may interest. 'Di ba, na magpatuloy yung proseso ng paggawa ng pelikula. Also, na-utilize nila yung technology in terms of information dissemination. 'Di ba? Tapos ayun din yung mga lumang tao sa paggawa ng pelikula. Kahit pa paano nagbabago rin yung pamamaraan, nag-a-adjust kasi technology. Yun nga, yung iba't iba distribution, di ba? Ang dami ng bago. Paano ka mag-pitch ng pelikula mo? Paano kukuha ng producer? So lahat yan nagbabago. So may ganun namang improvement, and we do hope
na yung mga bagong henerasyon talaga, sila yung pag-asa talaga ng bayan eh. Di ba, ma-carry over yung proseso ng paggawa ng pelikula, lalo na sa isang bansang katulad natin, hindi mayaman. Kasi grabe yung corruption. So, para magpatuloy, kasi importante yung cinema eh, ma-document yung history natin. At the same time, matuto tayo as a culture, bilang isang bansa, na paulit-ulit pwede ibalik sa atin. Anong mga pagkakamali natin? Saan ba tayo nagbago? Anong improvement? So we can improve as a nation. Yeah. Mayroon ako kasi yung direct later, pero balik mo na ako dito kay Sue. Yun nga, suki ka sa Cinemalaya. You're always in independent films, di ba? Kasi parang hindrance ba siya sa'yo in crossing over to like mainstream or personal choice mo siya? That these are the titles that I wanna work with. Okay. Alright. Hindrance hindi. Definitely hindi ko siya nakikitang hindrance. Baliktad. Sa tingin ko, mas na-empower ako as an artist because I'm able to do these kinds of films. Not to say na wala siyang challenge ha. Kasi nga, mahilig din tong kultura to sa pagkakahon. Pagle-label. So, a lot of times, pagka mahirap na butangerang nanay, o kaya hitman, babae, si Suprado yan. So, kailangan natin ng batang hitman. Ano yung hanap ka ng batang version ni Suprado? So, may mga ganon, di ba? Pagka mahirap, ganyan. Alam mo, dahil maloloka kapag may nakita kang character ko or role ko sa TV or film na mayaman ako. Aminin nyo yan, may napanood na ba kayo mayaman ako? Wala pa, di ba? Look forward kami. Ako din. Pero yun, baliktad siya kasi for me, dahil yung mga hindi pang karaniyo, yung ina-expect mo na, glamorous na mga character and all, nandun ako dun sa cracks ng society, yung rules na ganun. And personally kasi naniniwala ako na ang daming storya that fell into the cracks eh. Ang daming tao na nandoon. And, hindi ganun karaming tao yung matapang na iangat tong mga storya na to from the cracks. So I feel lucky and I feel empowered na I'm, being trusted to do roles like that. With the responsibility. Yun nga. Tapos yun nga, klaro naman sa akin na I'm an artist, and as an artist, may responsibilidad ako sa kultura sa lipunan. So, pag nabibigyan ako ng mga ganung rule, kaya yung Cinemalaya, malaki pasalamat ko na, yung mga klaseng pelikula na itataguyod niya pa rin in, 21 years of its existence. Kasi, kailangan merong matapang na magsabi ng totoo. Tapos, para maging bahagi tayo, for me, it's really an honor. Limitation, hindi. Kaya natin tibagin yung limitation na yun. Depende pa na natin gagawin yung mga bagay-bagay. Thanks you. Direk, bali lang kayong mention ni Sue kanina about streaming. For you, personally, has streaming really hurt independent festivals like Cinemalaya? And do you intend Padamlagan to be shown in streaming soon? This is my first film, so parang... Congrats! So, regarding doon sa goal for the streaming platform, as much as possible, gusto namin maging accessible yung pelikula for a much wider audience. Para hindi lang, alam mo yun, parang hindi lang limited sa Cinemalaya run, yung pelikula, tapos mapanood siya ng mas maraming tao. And pinaka-goal nga namin dito is maibalik siya sa Bicol. Kasi kwento naman nila to. So, yun, as much as possible, parang sige, ano natin. Kung ano yung ma-reach. Kung ano yung ma-reach. Thank you. Last question for is naman, how did you work on the challenge of working in a film in a period where you were not born yet?